Taranta na yung mga naosog, yung ano-ano mga haka-haka dahil sa pagkahuli mga kababayan kay Alice Goo. Kung ano-anong conspiracy theory po yung mga pinagsasabi. Relax na relax mga kababayan kasi si Alice Goo. Baka daw may napagkasunduan na. Agpa-picture pa po kay Secretary Abalos. Tingnan ninyo yung mga post mga kababayan ng mga supporters ni Inday. Mukhang nagkaayusan na sila. Idadawit na ba si President Duterte kaugnay sa Pogo? Bakit alam ninyo? Dawit man talaga. Konektado yung war on drugs, yung Pogo, yung AJK, yung pagdami ng mga Chinese. Lahat nangyari during the previous administration. Pati yung pamamakyaw ng mga Chinese ng mga kalupaan dito sa Pilipinas. Paano hindi madawit? Ayan po, sige haka-haka nila. Yikes! Pinagkagastusan, pinag-aksayahan ng panahon. Massive manhunt, tapos ang babaw at ang labnaw lang pala ng kaso. Bailable, 90K to 100K. Mas malaki pa na gastos for a private plane. Kaya pala ang sarap ng ngiti. Lalaya rin pala siya agad, I guess, for as long as she cooperates. Pag hindi siya nag-cooperate, ang kaso ni Alice Goo, yung sa money laundering pa lang, sabi ni Risa Ontiveros, yung minimum na pagkakulong, 7 years, maximum 14 years. Kung sa 7 years lang, 87 counts yung kaso. 560 years na makukulong, pati kaluluwa, ikong maximum, 1,000 plus. Millennium siya mga kababayan na makukulong. Siyempre, kailangan niyang makipag-cooperate. Sino yung mga enablers niya? Sino yung mga kasabwat? Kailangan na ikanta niya ang mga kasabwat niya sa gobyerno ngayon at noon. Kasi sa paniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may mga tumulong na mga opisyal. Kaya nakatakas si Alice Goo. Natiklo po sa Indonesia. Ito na siya ngayon. Nag-usap-usap mga kababayan. As published by Philippine Star. I-play natin mga kababayan kung ano yung pinag-usapan nila. Yan ang greetings niya, Alice Goo. Hi sir. Ginigreet niya si Abalos. Alice? Ikaw pala si Alice. Nakikita ko tayo before. Saan? Tarlac po, Sek. Nandun ka ba nung mayor ka nun? Opo. Nandun sila, no? Sila governor? Opo, Sek. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sek, katulong. Hidagret ko kasi. Bale, basta importante. Totoo, tingnan Opo, Sek. natin Opo. ito. Kaya nga, kinukumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko para kayong Chinese. Yan. Muted po. May pinag-usapan. So may pinag-usapan po na hindi pinaalam sa publiko. Ayan. So sabi ni Alice Goo, patulong po, may death threat po ako. Sabi ni Alice Goo kay Secretary Abalos.
May document na pinapakita. So, maya-maya, mga kababayan, baka nandito na siya sa Pilipinas. Ang sabi po, dadalhin daw po itong si Alice Goo sa PNP headquarters upon arrival dito sa ating bansa. So yan po yung sabi ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo. Ngayon, ang travel time mula Indonesia 4 hours from Jakarta, Indonesia, mga kababayan, to Manila. So sabi po ni Fajardo, kausap ko po mismo kanina si CILG Secretary Abalos. Ang plano po ay kapag na-turn over na po ito, na-turn over na po sa kanila si Alice Goo, ay dadalhin po ito sa Camp Crame para mag-undergo po sa medical examination para tingnan din po at siguraduhin nasa maayos po siyang kalagayan bago po siya i-turn over sa Senate. So yun pala po ang plano para sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado. So kanina po yung kapatid niya si Sheila Goo yung iniimbestigahan. Tapos yung kapatid niyang si Wesley, ang sabi nag-notice na gustong sumuko. Sabi ng kanyang abogado si Atty. David. So, may mga kasamang members ng media, mainstream media, si Secretary Abalos. Magalaw na po yung camera. Pinapakita yung passport niya. And that is, Philippine passport yung ginamit. So ito naman po yung pag-travel niya with Indonesian Immigration and Philippine officials.
Ayan po mga kababayan, yung mga supporters ng Nausog. Happy in on the go. Ngayon lang ako nakakita ng nahuli pero masaya pa. Something is definitely off. Sige po, aka-aka nila. Kung ano-ano na lang sinasabi po ng mga taga-Nausog. Ayan po. Sabi diyan, mukhang nagkaayusan na sila. Idadawit na ba si President Duterte kaugnay sa Pogo? Sabi naman ng mga fans nila, mukhang nagkausapan na para sumuko si Goo. Idadawit naman nila dito si FPRRD sa Pogo. Malinaw pong sabi. Ba ito ni Digong? Si Alice Go, si Digong, si Fildon. Ito hindi natin kilala yung iba dyan. Sa bahay ni Digong mismo. Kalyado. Kaya bantayan ninyo ang ikakanta po. Full concert siguro ang gagawin mga kababayan ni Alice Go ngayon. Masaya yung mukha ni Alice Go. Relax. Humingi lang siya ng proteksyon mga kababayan kasi may death threat daw sa kanya. So dadalhin siya mga kababayan pagdating sa Camp Crame. Sabi kasi po ni Fajardo, ang PNP po kasi ang naatasan na mag-serve po ng warrant of arrest. At bitbit po natin yung warrant of arrest na galing pa sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado. At yung po ang dadalhin ko kung bakit natin siya i-custody. Ngayon, sa ibang kwento naman po, mga kababayan, sa issue naman po ni Pacquiao, yung TPO, Temporary Protection Order po, na inisyu ng Davao City Court, diniklara po ng Court of Appeals na null and void. Galit na naman po yung mga taga-Nausog. Ayan Temporary Protection Order issued by Davao City Court in favor of the Kingdom of Jesus Christ was declared null and void by the Court of Appeals, Cagayan de Oro City. Sabi diyan, the court finds that the public respondent, RTC Branch 15 Davao City, has acted without authority in taking cognizance of the amparo case. It follows that the issuance of the TPO has no basis, sabi po sa resolution ng Court of Appeals. Wherefore, premises considered the temporary protection order dated August 27, 2024 is hereby declared null and void. Yung TPO was issued by the RTC Branch 15 following a raid by around 2,000 members ng PNP on the 30-hectare KJC compound to serve arrest warrants on fugitive televangelist Apollo Kibuloy. It ordered the police to stop any act that threatens the life, liberty, or security of the religious group members. Ngayon, yung police operations were defended by Justice Secretary Crispin Rimulya, who noted that it was conducted lawfully based on the legal order from co-equal court. Ito yung TPO mga kababayan, pinaalis yung mga harang na nagpiprevent po sa mga gustong pumasok lumabas. O ngayon, ninal and void po ng Court of Appeals. O di ba? Iyakan siyempre yung mga members ng Kingdom. Tapos yung mga taga-Nausog, yung mga vloggers po nila, nagpaulan na naman po ng mga pagmumura. Hindi niyo yan madadala sa ganyan po. Harapin na kasi yung husgado ni Pacquiao. Sabi ni Risa Ontiveros, lumabas ka na kasi dyan sa iyong lungga. Di ba? Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nang mahuli po si Alice Go, the long arm anya of the law, aabutin at aabutin kayo. Yan niya yung aking warning doon sa mga lumalabag sa batas. Malinaw po na patungkol patama ng ating Pangulong Bongbong kay Pacquiao. No one is above the law. O ngayon, doon sa mga nagpakalat po na hinampas ng cellphone ng ating Pangulong Bongbong Marcos si
First Lady Lisa Marcos at si President Marcos naman po, sinakal ni Lisa. Tiningnan ko po yung itsura ni yung ating Pangulo, nakita na natin. Si Mrs. Lisa Marcos, tiningnan ko yung kanyang latest na picture po, wala man lang gasgas. Kung inampas po ng ating Pangulo sa ulo. May ganun niya talagang kwento. Ganyan magkwento yung mga vloggers po ni Inday. May mga nanuloko pa rin sila. May mga naniniwala pa rin. Ito yung post 48 minutes ago. Sabi dito, had the pleasure of meeting our young Filipino medalist, Feliz Jenica Arlos and Juan Paulo Arlos, who made our country proud during the 2024 Singapore International Math Olympiad Challenge, West Visayas State University, Iloilo, September 4, 2024. Kahapon. Tingnan naman po ninyo, wala man lang po gasgas sa noo. Wala man pong injury. Malinaw po na napakahilig nila mag-fake news. Gumawa ng mga kwento-kwento. Ito pa, Lisa Marcos. Sabi dyan, our first face-to-face class for this semester. Nagtuturo pa pala si Mrs. Lisa Marcos. Our first face-to-face class for this semester. Laws on Local Government, West Visayas State University, Iloilo City, September 4. Ayan po yung ating First Lady, napaka-ganda. Kung inampas yang sa ulo ng ating Pangulo, makapag face-to-face pa yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga vloggers po nang nausog, napakasinungaling. Sabi po sa nabasa nating research, ang mga tinatawag na pathological liars po, may mga sira daw sa ulo. May mental illness. Madaling sabi, may tama na kailangan po nila ng tulong ng mga psychiatrist, lalo yung mga naniwala sa kanilang sariling kasinungalingan. So napakarami din nila, mga kababayan. So yan po yung ating short video, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.